1,000 subscribers in just one day? Possible nga ba? Taan nyo na tong nababakbak na mukha ko Short answer, yes, possible. Pero tandaan nyo, hindi siya swerte. Meron siyang system at meron siyang strategy. Meron kang dapat ginagawa behind the scenes. At kung gusto mo nga ma-experience, magkaroon ng 1,000 subscribers, lalo na kung matagal ka na sa YouTube, kailangan mong intindihin kung paano gumagana ang content creation. So today ay ituturo ko nga sa inyo ang 5 strategies na pwede mong gawin starting today. Unang-una, consistency. Ito yung pinaka-basic sa lahat pero pinaka-underrated. Kasi karamihan sa simula lang ganado at aminado tayo doon. Aminado din ako. Minsan ganoon ako sa ibang bagay. Hindi po ganoon gumagana ang growth. Kailangan everyday tayong nag-show up. Kahit hindi perfect, kahit simple lang. Kahit mag-post ka ng 1 video kada araw kung kaya mo. If short video lang yung ginagawa mo. Pero kung long videos yan, yung mga 8 minutes to 15 minutes or katulad ko ng 5 minutes lang, at least once a week, lalo na kung baguhan ka pa lang. Di mo kailangan ng sobrang mahal na camera or mamahaling gamit para lang makapag-start ka, para lang makagawa ka ng content. Ang goal natin ay maging visible palagi. Kasi habang nakikita ka nila, mas nakikilala ka. Mas nagkakaroon ng chance na isubscribe ka nila. Consistency builds familiarity and familiarity builds trust. Kapag trusted ka, sigurado magsusubscribe sila sa'yo. Kapag nakita nilang active ka palagi, iisipin nila na worth it kang i-subscribe or i-follow. Pangalawang strategy, relatable content. Hindi mo nga kailangan maging perfect para i-subscribe ka ng tao. Mas importante yung naiintindihan ka nila. Kasi people connect with stories and not perfection. Example na lang, i-share mo yung journey mo. Kung unemployed ka, sabihin mo. Ipakita mo yung totoo at wag mong piliting maging perfecto. Kasi pag nakarelate sila sa'yo, tatapusin nila yung vlog mo. At once na tinapos nila yung vlog mo, ipupush ka ni algorithm sa iba pang audience na nanonood sa YouTube. Hindi mo kailangan maging perfect, ang kailangan mo lang maging totoo. Kapag nakita nila yung sarili na sa inyo, siguradong sigurado, magsusubscribe sila sa'yo. Pangatlong strategy, strong hook. Ito yung unang-unang maririnig nila pagsimula ng vlog mo. At ito rin yung magde-decide kung panonoorin nila yung vlog mo. Kaya wag mo nang simulan sa hi guys or sa long story. Basta direct to the point ka na lang. Problema, tapos yung solusyon mo. Kailangan laging may impact. Ito yung ginagawa ko para magkaroon talaga ako ng subscribers. Kailangan ma-curious agad sila, mapaisip sila agad, at may dahilan sila para tapusin yung vlog mo. Kapag mahina yung intro mo, kahit gaano ba kaganda yung nilalaman ng vlog mo, kapag hindi malakas yung hook mo, baliwala ang lahat. Mag-i-skip lang sila at walang chance na i-follow pa nila. Pag sa una pa lang, ng first 3 to 5 seconds ng video mo, sigurado meron at meron magsusubscribe sa'yo. Pang-apat na strategy, timing. Kaya tayo may YouTube Analytics para aralin mo. Minsan hindi problema yung content mo. Ang problema yung pag-a-upload mismo ng vlog mo. Kahit gano'n pa kaganda yung video mo, kung wala namang online, wala namang manonood dyan. Example ng pinaka-best na oras na mag-a-upload ka ay 5 p.m. to 8 p.m. onwards. Dahil tapos na sila magtrabaho, nakauwi na yung mga estudyante, nagre-relax na sila, nakahiga na sila, nag-i-scroll na yan sa cellphone nila. Doon ka mag-focus. Timing is strategy, not luck. Hindi po siya random, pinag-aaralan po siya. Pag tama yung timing mo, mabilis kumalat yung content mo. Kapag laging lumalabas ang feed mo sa time na nagpapahinga sila, papanood nila yung vlog mo at may chance silang mag-subscribe sa'yo. Pang-5, volume. Yung volume, kakambal yan ng consistency. Kapag lagi ka nag-upload, the more videos, the more na makikilala ka. The more na nag-show up ka, the more na may magsusubscribe sa'yo. Content is a number game. Hindi mo nga kailangan maging perfect yung video mo. Kailangan mo lang talagang maging disiplinado sa pag-show up. Gaya nga ng sabi ko kanina, pag madalas ka na lang nakikita, mas makikilala ka nila at magsusubscribe sila sa'yo. So yes, possible ang 1,000 subscribers in just one day. Lalong-lalo na sa ibang social media platform like TikTok.
Mas mabilis pa nga akong nag-grow doon compare here kasi mas maraming gumagamit ang TikTok ngayon. Hindi po aksidente ang pagkakaroon ng 1K subscribers. Ginagawa siya, pinag-aaralan siya, inuulit siya. Kung gusto mo ma-achieve to, start now. Huwag ka na maghintay kung kailan ka magiging ready. So, thank you for watching guys. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Bye! God bless us all.